Isang gabi, ibinigay ni Liza, isang ulirang ina sa Maynila, ang huling pagkain para sana sa kanyang anak sa isang estrangherong gutom. Ngunit ang hindi niya alam ang taong iyon ay nagtatago ng isang pagkakakilanlang magpapabago ng lahat. Huwag mong palampasin ang huling bahagi, doon mabubunyag kung sino talaga ang estranghero. Si Liza, 32 taong gulang, ay isang single mother na nakatira sa isang maliit na apartment sa Maynila. Maliit ang espasyo, manipis ang dingding, at tanaw ang ilaw ng mga gusaling hindi niya kailanman inaasahang mararating. Taon na ang lumipas mula nang iwan sila ng kanyang asawa. Simula noon, siya na ang naging ina at ama sa anak niyang si Miko, 7 taong gulang. Hindi marangya ang buhay, ngunit ligtas at puno ng pagmamahal. Sa umaga, naglalako siya ng kakanin sa bangketa. Sa gabi, nag-aayos ng labada para sa mga kapitbahay. Kahit pagod, hindi niya ipinapakita sa anak. Ang tanging pangarap niya, makapag-ipon para sa kinabukasan ni Miko. Ito ang tunay na kwento ng isang inang walang sawang nagsasakripisyo. Hindi niya alam may isang gabi na susubok sa kabutihan niya higit kailanman. Nagsimula ang lahat sa isang maulang linggo sa Maynila. Matagal nang matumal ang benta ni Liza. Halos walang pumapasok na pera. At sa loob ng kanilang aparador iisang pakete ng noodles at isang maliit na kanin na lang ang natitira. Habang nagluluto, nagtanong si Miko. Ma, sapat ba yan? Ngumiti si Liza. Anak, basta kasama ka sapat ito. Pero ang totoo, alam niyang kulang. Kaya habang nagkakape siya, instant, kalahating kutsara ng asukal lang, napahawak siya sa dibdib. Paano na bukas? Kinagabihan, lumabas siya para bumili sana ng kaunting gulay gamit ang natitirang barya. Ngunit pagdating sa tindahan, kulang pa rin siya kahit sa isang pirasong kamatis. Kaya umuwi siyang bitbit lang ay hangin. Habang naglalakad pa uwi, nadaanan niya ang isang lalaking nakaupo sa gilid ng kalsada, basang-basa ng ulan, nanginginig sa ginaw. Nakatungo ito, tila walang malay. May pumapasok sanang takot sa kanya, pero mas malakas ang awa. Sir, ayos lang po kayo, tanong ni Liza. Dahan-dahang tumingala ang lalaki. Maputi, marahil nasa edad 40, maganda ang tindig ngunit ang suot ay marungis at basang-basa. Halatang ilang araw nang hindi kumakain. Pasensya na wala akong makain mula kahapon, mahinang sagot ng lalaki. Tumigil si Liza. Ito na lang ang huling pagkain namin ni Miko. Sa loob-loob niya, sumigaw ang utak, isipin mo ang anak mo, Liza. Pero ang puso. May tao sa harap mo gutom at nagmamakaawa. Kaya bumalik siya sa bahay, kinuha ang huling baon na sana ay para kay Miko, ang maliit na kanin at mainit-init pang noodles. Nang ibinalik niya ito sa estranghero, hindi nito mapigilang humagulhol. Hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Ngumiti si Liza. Hindi na kailangan, sir. Basta kumain po kayo. At dahan-dahang lumakad si Liza pa uwi, bit-bit ang kabigatan na siya na mismo ang nagtanggal ng pagkain sa mesa ng anak. Pag-uwi, tinanong ni Miko. Ma, wala na tayong ulam? Huminga siya ng malalim. May ibang mas nangangailangan, anak. Bukas gagawa tayo ng paraan. Yumakap si Miko. Ma, mabait ka. Kakayanin natin to. At sa yakap na iyon, umiyak si Liza, tahimik, pigil, habang nakatalikod para hindi makita ng anak. Retention tease, 30% mark. Pero ang hindi alam ni Liza, sinusundan na pala siya ng estrangherong iyon dahil may napakalaking lihim. Kinabukasan, bumalik siya sa bangketa para maglako. Ngunit halos walang bumili. Tanghali na't gutom na gutom siya, pero pinili niyang ibigay ang baon sa anak para mailaman ang tiyan sa school. Sa kalagitnaan ng kanyang pagbebenta, may tumawag sa kanya. Miss, ikaw ba si Liza? Paglingon niya, nakita niya ang estrangherong lalaki mula kagabi. Ngayon ay nakabihis ng malinis na polo, may kasamang 2 tao, at halatang bagong ligo. Nagulat si Liza. Sir, kayo yung kagabi. Ngumiti ang lalaki. Hinahanap kita. Nais kong personal na magpasalamat. Nagkatinginan ang mga nagdaraan. Sino ba itong mukhang may kaya? Ngunit bago pa man siya makapagtanong, tumunog ang phone ng lalaki. Adrian, nandito na po ang sasakyan, sabi ng isa. Napatingin si Liza. Sir Adrian?
Tila kilala niya ang pangalang iyon. Nakabasa na siya tungkol dito sa mga balita. Adrian Velasquez, kilalang CEO ng isang malaking kumpanya sa Pilipinas. Isa sa mga pinakabatang bilyonaryo sa bansa. Pero hindi. Impossible. Iba ang itsura. Iba ang ayos. At bakit siya mapupunta sa kalye kagabi? Bago pa man makapagtanong si Liza, umiti ang lalaki. Liza, salamat sa kaligtasan ko kagabi. Wala kang ideya kung sino talaga ako. Dito na nagsimula ang paglilinaw. Ang totoo, sabi ng lalaki, ako si Adrian Velasquez. Pero kagabi hindi ako Adrian na kilala ng mga tao. Natigilan si Liza. Kinuwento ni Adrian ang nangyari. May malaking pulong siya na nauwi sa bangayan sa loob ng boardroom. Sinakal siya ng matinding stress, hindi makahinga, kaya nagpasya siyang maglakad mag-isa kahit umuulan. Sa sobrang pagod at hilo, nawalan siya ng malay sa gilid ng kalsada. Nawalan din ng hawak sa wallet at phone. Walang tumulong, sabi niya. Marami ang lumapit pero lumayo rin ang makita ang itsura ko. Tumingin siya kay Liza, emosyonal. Pero ikaw ang nagbigay ng huling pagkain niyo. Hindi mo ako kilala. Wala kang hinihinging kapalit. Nanlaki ang mga mata ni Liza. Sir, para kayong iba kagabi hindi ko po inakalad. Ngumiti si Adrian. Hindi. Hindi dahil iba ang suot ko. Kundi dahil sa iyo ko lang naramdaman ang tunay na kabutihan. Tumingin siya sa kanyang mga kasama. Simula ngayon, nais kong kilalanin si Liza. Hindi bilang naglako sa bangketa, kundi bilang taong nagligtas sa akin. Hinawakan ni Adrian ang balikat niya. Liza, may regalo ako. Sana tanggapin mo. Natigilan ang babae. Sir, hindi ko po kailangan. Ngunit hindi pa siya natatapos nang biglang dumating ang isang van. Bumukas ang pinto. At sa loob, may nakahandang kahon ng grocery, bigas, gamot, uniforme sa pagbebenta at sobre. Nandyan ang panggastos niyo para sa isang buwan, sabi ni Adrian. At may maliit na puhunan. Gusto kong magsimula ka ng sariling tindahan. Napatakip ng bibig si Liza. Sir, sobra-sobra po ito. Naunawaan ko, sagot ni Adrian. Pero ang kabutihan mo higit pa. Retention fees, 65% mark. Akala ni Liza tapos na ang kabutihang natanggap niya, pero may isa pang sorpresa na magpapaiyak sa kanya. Makalipas ang ilang linggo, nagsimula nang magbago ang buhay ni Liza. Ginamit niya ang puhunan upang magtayo ng maliit na tindahang may kakanin, lutong ulam, at mga pang-araw-araw na gamit. Bumalik ang sigla sa kanilang maliit na apartment. May pagkain, may taho para kay Miko bawat umaga, at unti-unti nang nakakapag-ipon. Ngunit isang araw, may dumating na liham. Mula kay Adrian. Liza, maaari ba kitang makausap sa opisina? Kinabahan siya. Mayroon ba siyang nagawang mali? May babawiin ba? Pagdating niya sa gusali, malaki, moderno, tila ibang mundo, sinundo siya mismo ni Adrian. Liza, bungad niya, may isa pa akong alok. Nito ang isang kontrata. Gusto kitang gawing opisyal na supplier ng mga kakanin para sa kumpanya. Linggo-linggo. Malaki ang bayad. Legal lahat. Ikaw ang napili ko hindi dahil sa awa, kundi dahil nakita ko ang sipag at puso mo. Nanlumo si Liza. Sir, hindi ko po alam kung kaya ko. Tumingin si Adrian sa kanya, seryoso. Liza, minsan, ang kabutihan ay bumabalik sa hindi inaasahang paraan. Hindi mo ako kilala, pero ibinigay mo ang lahat. Ngayon ako naman. At doon, tuluyang bumigay si Liza. Umiiyak, nanginginig, hindi makapaniwala sa pag-ikot ng mundo. Nagpasya siyang tanggapin ang alok. Simula noon, hindi na sila nagkulang ni Miko. Unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na may seguridad sila. May direksyon. May pag-asa. At si Miko, nakangiti na sa tuwing lumalabas ng bahay. Lagi na siyang may baon. Minsan pa nga isinabi niya sa ina. Ma, mabait si God. Binawi niya lahat ng hirap natin. At sa kanyang puso, alam ni Liza, hindi lang Diyos ang tumulong. May isang estrangherong tinulungan niya na bumalik upang baguhin ang kanilang buhay. Sa huling taon, tuluyang lumago ang negosyo ni Liza. Hindi naging madali, ngunit may dedikasyon siya.
At ang kumpanya ni Adrian ay patuloy na nagbibigay ng suporta, hindi bilang kawanggawa, kundi bilang pagtitiwala. Minsan, bumisita si Adrian sa kanilang tindahan. Liza, kamusta na? Tanong niya. Ngumiti ang babae. Sir, kung hindi dahil sa inyo, hindi ko po alam kung nasaan kami ngayon. Umiling si Adrian. Hindi, Liza. Nagsimula ka bago pa man kita makilala. Ako lang ang nagbukas ng pintong nararapat sa'yo. Napatingin si Liza sa anak niyang masaya at maihawak na tinapay. At sa sandaling iyon, tila naunawaan niya ang kabuuan ng kwento. Minsan, ang kabutihan na binibigay natin sa mundo bumabalik sa paraang hindi natin ini-expect. Hindi niya inakala na ang huling pagkain na inilaan niya para sa anak magiging daan para sa bagong simula. Hindi niya inakala na ang estrangherong gutom sa gilid ng kalsada ay isa palang bilyonaryo. At mas lalong hindi niya inakalang ang maliit na kabutihan magiging susi para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Ito ang aral. Kapag nagbigay ka mula sa puso, hindi ka kailanman maubusan. Dahil ang kabutihan babalik. Sa tamang oras. Sa tamang paraan. Sa paraan na mabubunyag lamang kapag handa ka. 80% to audience prompt, as required. Kung ikaw si Liza, ibibigay mo ba ang huling pagkain ninyo sa isang estranghero? I-comment mo sa ibaba. Maraming salamat sa pakikinig sa kwentong ito. Kung gusto mo pa ng mga ganitong inspirasyonal na kwento, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at panoorin ang iba pa naming video sa playlist ng Tunay na Kwento. Isang gabi, ibinigay ni Liza, isang ulirang ina sa Maynila, ang huling pagkain para sana sa kanyang anak sa isang estrangherong gutom. Ngunit ang hindi niya alam ang taong iyon ay nagtatago ng isang pagkakakilanlang magpapabago ng lahat. Huwag mong palampasin ang huling bahagi, doon mabubunyag kung sino talaga ang estranghero. Si Liza, 32 taong gulang, ay isang single mother na nakatira sa isang maliit na apartment sa Maynila. Maliit ang espasyo, manipis ang dingding, at tanaw ang ilaw ng mga gusaling hindi niya inaakalang mararating. Taon na ang lumipas mula nang iwan sila ng kanyang asawa. Simula noon, siya na ang naging ina at ama sa anak niyang si Miko, 7 taong gulang. Hindi marangya ang buhay, ngunit ligtas at puno ng pagmamahal. Sa umaga, naglalako siya ng kakanin sa bangketa. Sa gabi, nag-aayos ng labada para sa mga kapitbahay. Kahit pagod, hindi niya ipinapakita sa anak. Ang pangarap niya ay simple, makapag-ipon para sa kinabukasan ni Miko. Hindi niya alam na isang gabing tila ordinaryo lang ay susubok sa kabutihan niya ng higit pa sa lahat ng pinagdaanan niya. Nagsimula ang lahat sa isang maulang linggo sa Maynila. Matagal nang matumal ang benta ni Liza. Halos walang pumapasok na pera. At sa loob ng kanilang aparador iisang pakete ng noodles at kaunting kanin na lang ang natitira. Habang nagluluto, nagtanong si Miko, "Ma, sapat ba yan?" Ngumiti si Liza. "Anak, basta kasama ka sapat ito." Pero ang totoo, alam niyang kulang. Kaya habang nagkakape siya, instant, kalahating kutsara ng asukal lang, napahawak siya sa dibdib. Paano na bukas? Kinagabihan, lumabas siya para bumili sana ng kaunting gulay gamit ang natitirang barya. Ngunit pagdating sa tindahan, kulang pa rin siya kahit sa isang pirasong kamatis. Kaya umuwi siyang bitbit lang ay hangin. Habang naglalakad pa uwi, nadaanan niya ang isang lalaking nakaupo sa gilid ng kalsada, basang-basa, nanginginig sa ginaw. Nakatungo ito, tila walang malay. "Sir, ayos lang po kayo?" tanong ni Liza. Dahan-dahang tumingala ang lalaki. Maputi, marahil nasa edad 40, may tindig, ngunit ang suot ay marungis. Halatang ilang araw nang hindi kumakain. "Pasensya na wala akong makain mula kahapon," halos pabulong nitong sagot. Tumigil si Liza. "Ito na lang ang huling pagkain namin ni Miko." Sa loob-loob niya, isipin mo ang anak mo, Liza. Pero ang puso, may tao sa harap mo gutom at nagmamakaawa. Bumalik siya sa bahay. Kinuha ang huling pagkain. Kanin at noodles na sana ay para sa anak. Nang iniabot niya iyon sa estranghero, napaluha ito. "Hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan." "Hindi na kailangan, sir. Kumain po kayo," sagot ni Liza. Pag-uwi, tinanong ni Miko, "Ma, wala na tayong ulam?" Huminga siya ng malalim. "May ibang mas nangangailangan, anak. Bukas gagawa tayo ng paraan."
Yumakap si Miko. Ma, mabait ka. Kakayanin natin to. At doon, tumulo ang luha ni Liza, tahimik, nakatalikod. Pero ang hindi alam ni Liza, sinusundan na pala siya ng estrangherong iyon dahil may napakalaking lihim. Kinabukasan, bumalik siya sa bangketa para maglako. Ngunit halos walang bumili. Pinigilan niya ang gutom para bigyan ng baon ang anak. Habang nagbebenta, may tumawag, "Miss, ikaw ba si Liza?" Paglingon niya, nakita niya ang estrangherong lalaki, ngayon ay maayos, nakapolo, may kasamang 2 tao. Malayo sa itsurang nakita niya kagabi. "Sir, kayo yung kagabi?" Ngumiti ang lalaki. "Hinahanap kita. Gusto kong magpas." "Sir Adrian?" "Adrian Velasquez." Kilala niya ang pangalang iyon. Isang bilyonaryong si. Ngumiti ang lalaki. "Liza, salamat sa kaligtasan ko kagabi. Wala kang ideya kung sino talaga ako. Ang totoo ako si Adrian Velasquez." Nabigla si Liza. Kinuwento ni Adrian, dahil sa stress sa trabaho, nagkaroon siya ng panic episode, naglakad mag-isa sa ulan, nahilo at nawalan ng malay. Nawalan siya ng wallet at phone. Walang tumulong. "Pero ikaw," sabi niya. "Ikaw ang nagbigay ng huling pagkain niyo. Wala kang hinihinging kapalit." Napaluha si Liza. "Sir, hindi ko po alam di." Hinawakan ni Adrian ang balikat niya. "May regalo ako. Sana tanggapin mo." Dumating ang isang van. May grocery, bigas, gamit, at sobre na may panggastos para sa isang buwan at maliit na puhunan. "Gusto kong magsimula ka ng sariling tindahan." "Sir, sobra-sobra po ito." "Hindi. Ang kabutihan mo higit pa." Akala ni Liza tapos na ang kabutihang natanggap niya, pero may isa pang sorpresa na magpapaiyak sa kanya. Makalipas ang ilang linggo, nagsimula na ang tindahan ni Liza. Gumanda ang buhay nila. May pagkain, may ipon, may pag-asa. Isang araw, may liham mula kay Adrian. "Liza, maaari ba kitang makausap sa opisina?" Kinabahan siya. Baka may isa sa uli. Baka mali ang nagawa niya. Sa opisina, sinalubong siya ni Adrian. "Liza, may isa pa akong alok." Inabot niya ang kontrata. "Gusto kitang gawing opisyal na supplier ng kakanin para sa kumpanya. Malaki ang bayad. Legal. Regular. Ikaw ang napili ko hindi dahil sa awa kundi dahil nakita ko ang puso mo." "Sir, hindi ko po alam kung kaya ko di." Liza, ang kabutihan ay bumabalik. Doon na siya umiyak. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa pag-asa. Simula noon, hindi na sila nagkulang ni Miko. Lumago ang negosyo. Lumawak ang pangarap nila. May direksyon na ang kanilang buhay. Minsan, bumisita si Adrian sa tindahan. "Liza, kamusta na?" "Sir, kung hindi dahil sa inyo." Umiling si Adrian. "Hindi ako ang dahilan. Ikaw ang nagsimula. Ako lang ang nagbukas ng pintong nararapat sayo." Napatingin si Liza sa anak niyang masaya. At naunawaan niya ang aral ng kwento. Minsan, ang kabutihan na binibigay natin sa mundo bumabalik sa paraang hindi natin inaasahan. Hindi niya akalaing ang huling pagkain na inilaan niya para sa anak magiging daan para sa bagong simula. Hindi niya akalaing ang estrangherong gutom ay isang bilyonaryo. At higit sa lahat, ang maliit na pagtulong ay naging tulay sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Kung ikaw si Liza, ibibigay mo ba ang huling pagkain ninyo sa isang estranghero? I-comment mo sa ibaba.